Ano-ano yung mga requirements pag ex-abroad na gustong mag-apply papunta dito sa Hong Kong? Meron na pong nakaalis, no, taga doon sa amin, nakapunta na dito sa Hong Kong. Congrats din sa mga meron ng employer, no, sa mga waiting, ayan, good luck sa inyo. Ayan, grabe, hello mga be! Welcome back sa ating YouTube channel. Sa mga baguhan pa lang na hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel. And kung nagustuhan mo talaga yung mga ina-upload kong videos, ayan, don't forget mga Bebe Labs to click the notification bell button para ma-update kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. So mga be, one times a week or two times a week lang talaga tayo makapag-upload ng mga long form videos or makakagawa ng video, no? Mula sa mga comment, mga tanong nyo dyan sa ating comment section, mga be, kasi nga medyo busy ako. So yun nga, may trabaho tayo, kaya pagkatapos ng duty, pagod na pagod yung katawang lupa ko, kaya hindi ako araw-araw makakapag-upload. Pero at least 2 times a week or once a week nag-upload talaga ako. So, ayun nga mga baby loves, ano-ano nga ba yung requirements sa mga ex-abroad na gustong mag-apply papunta dito sa Hong Kong. So, ang requirements po is the same lang naman. First timer ka man or ex-abroad, pare-pareho lang. Ang kaibahan ng ex-abroad, syempre, meron na yung mga passport. So, ayun. So, ito, tip, kapag mag-apply kayo mga be, syempre, dapat meron na kayong passport, meron kayong NSO birth certificate. Sa amin noon, kailangan pa yung vaccine certificate or vaccine card. Hindi ko alam ngayon kasi matagal na yung COVID, baka wala nang vaccine ngayon. So, ayun, kung meron ka ng PIOS, dalhin mo yon, yung mga NBI, ganon, barangay clearance, dalhin mo na lahat ng mga requirements na meron ka. Basta ang importante, passport. So, dapat meron kang passport at hindi po bababa sa 1 year yung valid, so, or bago mag-expire. So, kung meron ka ng passport mga begura ka na, punta ka na kagad sa agency, no? Mag-ano ka na doon, mag-inquire ka na, ganun. Pero sa aking experience mga bebe, no? Sa mga nagtanong pala, ayan, kung ano yung agency ko, walang iba kung hindi ang Kingsman Power Services, ayan. At ang address niyan, ang in-applyan ko dati ay nasa or main branch nila sa Manila, sa may Quirino, Remedio Street. So, malapit lang po yan sa LRT Quirino Station. So, maglakad ka lang ng 2 minutes. No, kumbaga pagkababa mo ng Quirino LRT or Quirino Station, pagbaba mo dyan, be, makikita mo kagad yung Palawan. Sa unahan lang ng Palawan ang Kingsman Power Services. So, ang Kings din is, meron silang branch sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga be. Kung gusto nyo mag-apply, mag-inquire muna kayo sa kanilang page, Kingsman Power Services. So, ang profile niyan is si Ma'am Rhea Maso or si Sir Jeffrey. So, pili lang kayong dalawa dyan. Pag-inquire nyo, mga be, magsisend yan sila ng message sa inyo kung ano yung gagawin or kung kailan ang schedule ng interview or kung ano yung dapat yung suotin at ihanda, sasabihin na kaagad sa inyo, tapos yung dapat na dalhin ng requirements, i-chat yan sa inyo. Kaya mas maganda, inquire muna bago punta ng agency. So, ayun, and disclaimer lang, wala po akong connection sa Kings ha. Hindi po ako, or wala akong contact sa kanila. Itong sa akin is, sinishare ko lang sa inyo yung aking experience. So, ayun nga, so, ito i-share ko na sa inyo yung step by step, no? Simula sa pag-apply, so simula sa umpisa hanggang sa makaalis kayo. Based sa aking experience mga be, nung nag-apply ako, ayun nga, nag-inquire muna ako. Kasi dumaan lang talaga yung dati sa Facebook ko. Uso yung Reels dati, yung dumaan lang talaga yung King sa Facebook ko, tapos nagustuhan kong videos nila. Kaya nag-inquire ako. So ayun, nagkaroon ng interest, pumunta ng agency, nag-apply, ganun. Tuloy-tuloy na yun. So, based sa aking mga na-experience din, no? Unang-una, pagpunta nyo doon sa agency, interview ka agad yun. So, sa chat-chat pa lang, kung mag-inquire kayo, sasabihin na sa inyo kung ano yung suotin nyo. Dapat ha, kapag pumunta kayo ng agency, nakasapatos, naka-formal, yung talagang parang nag-apply kayo. So, ayun be, dapat formal yung ating suotin. Hindi naman talaga yung kung ano ka naka long sleeve, hindi naman ganoon. Kahit naka t-shirt or mas maganda na ang suotin nyo, yung formal, yung may kwelyo, kung naka t-shirt, mag-jacket kayo, ganun. Basta yun na yun. At mas maganda na mag-white t-shirt kayo kasi malinis tingnan. Yan din ang sinasuggest ng agent kapag mag-inquire kayo sa kanila, mag-white t-shirt kayo. Kasi direct na yun, interview. So, unang-una, papunta nyo doon orientation. Pag-orient sa inyo, doon na sasabihin kung ano yung mga requirements na dapat nyong ipasa. So, ngayon, hindi ko na iisa-isahin. Ang importante na dalhin ninyo kapag pumunta kayo ng agency, passport, ayun, mga personal requirements like
NSO birth certificate, yung kung meron kayong NBI, kung meron kayong PIOS, dalhin nyo na. So, ayun. Pag kayo ay na-interview at una orientation. Next is interview. Broker's interview na to kaagad ba ha? Pag nakapasa kayo sa interview, next niyan is medical. Kasi hindi ko comply or hindi ilakad yung inyong papers kung wala pa kayong medical or hindi pa kayo nakapag-medical. Dapat fit to work. So, kapag na-fit to work kayo, mga be, doon na mag-uumpisa ang lahat. So, pagkatapos ng medical, sa akin noon, ang binayaran ko, take note, kapag sa Kings kayo mag-apply, ang medical or first medical or pre-medical is kayo ang magbayad. Sa akin noon, ang dinala kong pera noon, dala yung pamasahe ko ata, hindi ko na maano. Basta 3,500. Yung papunta, balikan na yun, nakauwi ako sa 3,500. So, ang medical parang 3,300, ganun, or 3,200. Hindi ko na matandaan. Basta ang natandaan kong perang dala noon is 3,500. Ubus yun. Dala na kasi allowance ko doon. So, ayun nga be, dapat fit to work kayo. Kapag kayo ay hindi pala sa first medical o pre-medical, kayo magbabayad. At dapat doon kayo sa agency or doon kayo sa medical center na isuggest ng agency. Kapag sa ibang agency kayo na, hindi. Di ba nag-apply kayo dati, nag-medical kayo doon, tapos hindi kayo natanggap. May medical kayo doon, dalhin nyo sa King's Manpower ang medical na yon. Kapag yan ang ginawa nyo, kapag mag-final medical na, hindi covered ng agency. Dapat kung saan yung first medical nyo, mga bebe, dapat ang medical center na yon i-suggest yun ng suggested medical center ng Kings. Kasi kapag hindi sa kanila na medical center is kayo ang magbabayad sa inyong final medical. So ganun yung policy nila. And next, pagkatapos ng medical, kapag nagka-fit to work na is mag-ano kayo, photo and videos. Gagawin yan doon sa agency. No? Pupunta kayo ng agency kasi mga be, ayaw nilang tanggapin kapag ikaw lang mag-video sa sarili mo. Ano bang ginagawa sa photo and video? So, pipicturan kayo, tapos videohan kayo, mag-intro kayo ng sarili nyo, tapos ang mag-introduce kayo, sabihin nyo anong pangalan nyo, ano yung mga experience nyo, ano yung dati yung trabaho, ganon. Ang video na yon ibebenta yan sa mga employer or mga amo dito sa Hong Kong. Tapos, kapag napili ka, ayun na yun. Select ka na. So, grabe. And next is, pagkatapos ng photo and videos mga bebe, is signing of contract, no? Magsasign kayo ng contract. Blank contract, wag kayong matakot kasi natakot ako noon, pero ginawa ko pa rin. Kasi, ang blank contract na yan mga bebe, walang nakalagay doon kung sino yung maging employer mo. Basta blank contract lang siya, ipapasa yun, or ipapadala yun dito sa Hong Kong. Pagkatapos, kapag meron ka ng employer, pirmahan ng employer dito sa Hong Kong, tapos, papadala ulit sa Pilipinas. Ganun siya. Kaya nga blank. So, next is, kapag wala ka pang yung test na training, magte-training ka. Kapag ex-abroad ka, ayun sa mga ex-abroad, kuha lang kayo ng info sheet, no? Tapos, sa POE, ayan siya, beha. Info sheet sa mga ex-abroad, sa mga first-timer naman is kailangan nyo talaga mag-test na training para makakuha kayo ng test na NC2. And next is mga be, grabe, may listahan kasi ako dito. Alam nyo, matagal na tong listahan ko. So, sinulat ko ito dati sa orientation. Ayan. Orientation pa to namin. So, hanggang dito sa Hong Kong, dala-dala ko pa rin. Tingnan nyo, di ba ang pangit na? May mga na siya. Pati sa likod. Kasi mga ko to dati, kumbaga, during orientation kasi pinapasulat talaga doon sa office para hindi na magtanong-tanong. So, ito next is, pagkatapos mo ng test na training, magpipidos ka. Ang pidos po is, ang agency ang bahala sa pidos. Sasabihin sa'yo, kailan ka magpidos, schedule ng pidos mo, ganun. Pagkatapos ng pidos, mga bedin, dyan na mag-umpisa ang lahat. Magantay ka na ng magiging, interview mo sa employer, ayun, basta yun na yun. Tapos ng pidos, kapag meron ka ng employer, mga be, o mag-OOA ka na, ang OOA po is, dapat hindi ka pwedeng malate, ayun, 3 days yun na seminar. Mag-OOA training kayo. And then next is, ito, yung visa, mag-aantay ka ng visa. Pagkatapos mo mag-antay ng visa, kapag meron ka ng visa, ayan, final medical. Pagkatapos ng final medical, mga bebe, OEC processing. So, kuha ka ng OEC. Siguro, sa based sa experience, ako talaga yung, ng OEC ko. No? Ako yung nag-comply. So, ayun, and next is, pagkatapos mo nang kumuha ng OEC, is serum.
ng serum, yung ititest ka kung kumbaga pregnancy test, ayan, pero sa dugo siya kukunin. Hindi yung manual na sa ihi. So, kumbaga sa dugo na yun siya kukunin. So, ang bayad nun is nasa 200. And then, last is the departure. So, ayun lang siya, Becca, bilis. Ang step by step sa pag-apply. And again, ang mga requirements po, unang-una, dapat may passport ka. Dapat may PIUS ka. Ayan. Dapat meron sa amin noon kailangan yung vaccine card, ayun. And next is may mga police clearance ka, dapat may NSO na birth certificate ka. Basta lahat ng personal documents dapat meron ka bago ka pumunta ng agency. Tapos pagdating doon sa agency mga be, yung passport natin i-check yan nila kung may sira, kung kailan yung expiration date. Pero ang good news mga be, kapag wala ka pang employer, hindi kukunin yung passport mo kapag sa Kingsman Power kayo nag-apply. Pero kapag meron na kayong employer, doon na kukunin or sila na maghahawak sa inyong passport. So, ganun siya be. Ayan, sa mga nakarating sa ating video, so sa mga nakaabot dito sa last part, no? Again, ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, mga be. Grabe. Maraming salamat sa inyo. And meron na pong nakaalis, no, taga doon sa amin, nakapunta na dito sa Hong Kong. 2 weeks na siya ngayon dito sa Hong Kong. No, balik kakilala ko rin. At congrats din sa mga meron ng employer, no, na nag-chat sa akin. At sa mga waiting, ayan, good luck sa inyo. At grabe, see you soon here in Hong Kong sa lahat ng mga nag-apply. And God bless us all. Bye-bye. Don't forget to share my videos. Thank you, babe.